So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, Linyada ng Mamay. So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga kasagutan sa inyong mga katanungan na inilagay sa comment section. Okay? So lahat po ng inyong mga katanungan, lagi ko po yung inaabangan, inaantabayanan para sa ganon, sa susunod na video, akin po yung masasagot. Okay? So mga kamanok, simulan na po natin ang ating mga kasagutan sa inyong mga tanong at medyo marami-rami to, ano? So, wag niyo lang sana kalimutan na mag-like, subscribe at mag-comment sa ating video na ito, ano? So, ang unang katanungan ay galing kay Rona Dig. Ayan, so, Idol, tama ba na mawawala ang bumblefoot ng manok kapag sa madamo mo ito ilalagay? Actually, mga kamanok, hindi naman ito mawawala eh. Okay? Ang ating pong mga manok, kapag po sila ay nandoon sa madamong lugar, okay, yung kanilang inaapakan is more on Carabao grass, yan po kasi talaga ang magandang ilagay sa ground. Okay? Nalagayan ng tipi, yung mga Carabao grass. So, kapag po ganyan, medyo malambot po yun sa palad or sa paa ng ating mga manok. Relax na relax po sila. Kapag po ang ating mga manok ay nagkaroon po ng bumblefoot, okay, so nilagay po natin sa damuhan, marirelax po yon, pero hindi po garantisado na mawawala. Possible, maghihil ng konti, hindi naman siya mamamaga kasi nga malambot na. Kahit po sa tao, halimbawa yung tao, namamaga yung talampakan, ilagay niyo po siya sa batuhan, di ba ang hirap lumakad? Kasi hindi komportable, matigas, nakaka-stress, masakit. Pero kung nandun sila sa damuhan, malambot, masarap lumakad. Kaya po hindi nagkakaroon ng bumblefoot o mataas ang porsyento na hindi magka-bumblefoot kapag madamo ang kanilang inaapakan. Kasi nga po, relax, komportable sila. Okay, lagi nga sabi ng mga farm owners, huwag kayong maglalagay ng bato sa malapit sa kanilang tipi. Okay, kasi nga po pag naapakan nila, masakit po yun sa kanilang paa. Doon po nagkokos yung mga bumblefoot. Okay? So, hanggat maaari mga kamanok, may lupa or damuhan, mas maganda po yung mga kamanok. Alisin po natin yung mga bato na po pwede nilang maapakan kasi nga po doon sila magsisimula na magkaroon ng bumblefoot. Yung tanong mo, kung po pwede bang maalis ang bumblefoot kapag nilagay po natin sa damuhan, mataas ang porsyento na mababawasan na makakapag-relax yung ating mga alaga, pero hindi ako sigurado kung maaalis po or hindi. Possible hindi maaalis. Kasi treatment po ang mangyayari. Kailangan i-treatment natin yung bumblefoot para tuluyan pong mawala yon. Ang akin pong ibinibigay sa kanila kapag may bumblefoot, di ba may mata po yun sa gitna? Kumukuha po ako ng gasolina, makakatulong po ito upang lumambot yung gitna. Okay, yung pinakamata ng bumblefoot, papatakan ko po yun ng 3 patak ng gasolina araw-araw. So makakatulong po yun upang lumutang o umangat yung pinakamata ng bumblefoot. Pag yun ay lumutang na mga kamanok, pwede nyo po siyang lagyan ng bubble gum o yung kanilang palad, saka nyo po hilahin. Matatanggal po yung pinakamata nun, okay? Dahil nga po kumakawang na siya, matatanggal po yung pinakamata hanggang sa gumaling. Okay? So, ganun po yung ginagawa ko. Araw-araw po, 3 patak ng gasolina. So, hanggang sa umangat, hanggang sa matuyo, hanggang sa malis. Okay? Yun po yung unang kasagutan ko about sa bumblefoot. So, next question galing naman kay Aljon Batang. Ayan, so, Idol, hindi ba po pwedeng idirekta na lamang, okay, ang pagbibigay ng Jackie Oats? So, anong ibig sabihin mong irerekta na lang? Yung bang purong Jackie Oats ang ibibigay or something na hindi na natin ibinababad? Okay? So, kung yun ang tanong mo, purong Jackie Oats, hindi po pwede kasi masyadong mataas sa fiber, baka masyadong matuyo ang katawan ng mga manok mo. Masyadong gumaan, hindi rin po maganda. Kung ang tinatanong mo naman, hindi na natin i-ferment, hindi naman po ganun kataas yung nutrients. Parang wala lang. Para lang siyang binigyan natin ng palay o ng bigas.
Yun lang. Wala nang ibang mangyayari sa katawan ng manok. Para lang siya kumain ng bigas. Hindi kagaya kung i-ferment natin, makikita po ninyo, weeks by weeks, mag-i-improve ang katawan ng manok. Weeks by weeks, makikita nyo kumakapal, bumubulto, at gumagaan. Kaya mahalaga mga kamanok, na siya po ay padaanin natin sa fermentation process. Akala nyo, simple lang. Akala nyo, basta na. Pero napakahalaga po ng fermentation process pagdating sa ating pagmamanok. Kaya kung ikaw ay seryosong magmamanok, maiintindihan mo ako. Hindi man ngayon, pero pagdating ng araw. Hindi man ngayon, pero kapag sinubukan mo. Maghalo ka ng Jackie Oat sa pagkain nila, magbabad ka sa tubig, sa mineral water sa loob ng 1 linggo, at paghalo ka ng 10% sa pagkain nila, balikan mo ako after 1 month. Baka maging masaya ka, baka tumalon ka, baka yakapin mo ako kapag nakita mo yung manok mo, bumubulto, gumagaan, namumula ang mukha, at napakaganda, napakatikas tumindig. Okay? So next, ang sunod na katanungan ay galing kay Danilo Asucenas. Kamamay, anong feeds ang ipapakain sa broodstag o doon sa mga ganador natin during breeding? Okay? So, kung during breeding, mahalaga po na mabigyan natin sila ng tamang pakain. Hindi po sila basta na lang nakatuka, basta na lang bigyan ng pagkain, okay na. Maselan po yung mga manok na nasa breedings. Kasi po, nakadepende po sa inyong mga feedings ang magiging fertility ng inyong mga materyales. Ang magiging production ng itlog ng inyong mga materyales. Ano po ang magandang ibigay na patuka, okay, o pellets sa ating mga breeders? So para sa akin, kailangan yung rich in para ba sabihin to, in fertility nutrients. Nandyan yung nandyan yung Integra 4, Integra 4000, GMP 4, halos 4,000 to Hagibis 4. Ano pa ba? Breeder pellet, successor. Okay, sa Galimax meron din. So, depende po. Depende po sa inyo kung anong brand ang pipiliin ninyo, pero most of the time 4,000. Okay, pwede po GMP 4, pwedeng Integra 4,000. Napakaganda po yan. Pwede pong successor. Basta breeder pellet, mga kamanok. Pwede po yan. Pwede naman po. Ang ginagawa ko minsan, pagdating naman sa mga tandang, kinukuha ko muna yung tandang, nilalabas ko muna sa breeding pen, binibigyan ko naman ng mga mas masasarap na pagkain. Talagang high in protein. Yung pagkain naman ng inahin, sila yung binibigyan ko ng mga breeder pellet para mas mabilis ang fertility, mas maraming itlogin, para mabilis ang production ng itlog. So breeder pellet sa inahin, sa tandang naman ay yung mixture ng high protein. Okay? Para po bulto ang katawan, magana silang mag-breed, at yung mga inahin naman, mabilis ang fertility, mabilis ang pag-itlog, mas maraming production ng itlog at ng sisiw. Okay? So, sana nasagot ko po, Danilo, yung iyong katanungan. And ito pa po, galing kay Eljen Andia. Ayan, so, Idol, anong dapat kong gawin? Ang manok ko sobrang umiinom ng tubig, kaya siya paos. Actually, mga kamanok, kapag po ang isang manok ay madalas uminom, or hayok na hayok uminom, yung tipong parang halos ubusin niya na yung isang pot, ayaw tumigil. Pag ganon, masyado po silang nadidehydrate. It's either hindi niyo po sila napainom ng isang araw, tapos nung binigyan ninyo, halos ubusin niya na. So, possible masyadong dehydrate yung manok. O kaya naman, masyadong naiinitan yung tubig, ayaw inumin ng manok. May mga manok na ganyan Pag alam nila na naiinitan, alam nilang naiinitan yung tubig, ayaw nilang inumin. Pero once napalitan mo siya ng fresh water, mabilis siyang umiinom. May mga ganun po mga kamanok. Kaya kung napapansin mo, paos yung manok mo, tapos madalas siyang umiinom ng tubig, so it's either nakainom na siya ng tubig na nainitan, kaya siya napaos, kaya siya nagkahala, tapos nung binigyan mo ng fresh water, inom siya ng inom. That is because nainitan na nga yung tubig, tapos dehydrate pa yung manok. Parang sa tao, di ba? Kung iinom kayo ng tubig na hindi ganun kalamig, parang warm lamang, tapos kayo ay nabilad sa initan, di ba parang hindi nakakapawi ng ng uhaw?
So tapos pag binigyan niyo siya ng fresh water, malamig-lamig, gustong-gusto niya, halos ubusin niya. Nandun yung sabik. Dahil nga po dehydrate yung manok. Pero kung ang isang manok ay after 10 minutes, binibigyan niyo na po ng painom, wala pong magiging problema. Kung ilan lang po talaga yung kaya niyang lagukin, yun po. Kung ilan lang po lang talaga yung kaya niyang dips na sapat sa kanyang katawan, yun lang po. Mas healthy ang manok, hindi dehydrate, hindi tuyo ang katawan, okay? At hindi po agad napuan ng sakit kapag ganun po yung sistema ninyo. Okay? So, yun lang sa ngayon mga kamanok ang ilang mga tanong na sinagot natin. Sana kahit paano makatulong sa mga nasagot ko ang tanong dyan na makakapanood nito. Mag-comment naman kayo mga kamanok para sa ganun ma-motivate pa ako na sumagot sa mga katanungan ng ating mga subscribers. Kaya ikaw, kung may katanungan ka pagdating sa pagmamanok, ilagay mo lang sa comment section na kung bahalang sagutin yan next video. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.